Welcome sa vlog. Nandito tayo ngayon sa bungalow house. And ito yung magiging last day na masisilayan natin ang bungalow house kasi in a few minutes pupunta na rito yung broker and yung bago nating tenant. Sila, yung tenant natin, sila yung gagamit na netong bahay for the next 2 years. Yun yung magiging arrangement, no? So right now, kasama ko si Risa, yung kasama ni Mama sa bahay, which is si Mama kasi nasa US, no? So, at saka yung isa nating helper, naglilinis tayo, pinaglilinis natin sila ng garahe lang, yung mga dahon-dahon. So, ongoing yung pagwawalis nila. Habang ako inaantay ko, in a few minutes, papunta na rito yung broker and agent. So, mag-hand over na ako ng susi. Mag-o-orient tayo ng ibang mga features dito sa bahay or ano. Although na-orient na naman natin sila before yung nag-viewing sila, pero one last time para lang ma-refresh sila, ipapakita natin ulit yung the whole house. And then that's it. So for the past weeks, nagkaayos na rin ng mga proper documents para yun nga, makalipat sila ng smooth and maayos, which is ito na yun, yung today. Yan. So, one last look. Ito po yung living area ng ating bungalow house. Ito yung bedrooms. Ito yung master's bedroom. Tapos, powder room. And then, ang ating garahe. Yan. Tapos may powder room din dito sa labas. Tapos dito sa side. Yan. So, one last look lang para makita natin sa vlog. Kasi syempre, pag nandito na yung lilipat, yung gagamit ng bahay, hindi na tayo makakapasok. No? So, ito pala yung sa may dirty kitchen. Yan. Na nakapaglinis na rin. Kapagwalis, pa-off natin yung iba. Ayan. So ayun, nakipag-usap na rin yung mother-in-law ko at yung tenant, yung mga gusto nilang i-adjust dito sa bahay, mga gusto nilang i-alter, nagkasundo na sila. So tayo, labas na tayo doon. Mag-a-assist na lang tayo doon sa contact number ng contractor natin na gumawa nitong bahay para sila yung makapag-usap ng tenant. So, ayun. Bye-bye muna bungalow. See you after 2 years or ano. Kasi si tenant, sabi nila, if itong mga darating naman, habang nakatira sila rito, if magustuhan nila yung bahay, they might actually purchase it na lang instead of ipagpatuloy yung magiging existing contract na 2 years. Yun. So, they have to see, they have to feel the community. Yan. So, waiting tayo, no? Kung ano yung magiging decision nila. Pero, at least, mafe-feel na nila paano kami rito, first hand. So, they can tell if they really want to purchase this house, diba? So, okay. Bye-bye muna tayo sa bungalow. Okay. Laundry. Ang next natin, ipapaservice ulit natin tong Innova. Last week kasi, pinaayos na natin and pina-repair natin yung aircon. So okay na siya. Super lamig na nung aircon. And ano ba? Ito, pinalitan tong likod and yung harap. So bago na yung evaporator nito or condenser, kung ano yung term nila, no?
Pero pinakita rin naman sa akin yung pinagpalitan, talagang butas na. So kahit maglagay ka ng Freon, mawawala at mawawala yun eventually. So sayang lang yung mga pinapakarga mong Freon, no? Yung Freon yun po yung nagpapalamig sa aircon ng kotse or yung mga sa mga bahay natin yung mga aircon. So ngayon, kaya naman natin ipapaservice ulit to, hindi naman sa aircon. In-advise kasi tayo ng aircon technician na yung fan neto sa harap, yung fan na nagpapagana sa aircon dito, kailangan na natin ipalagyan daw ng silicone oil. Yan. So, nakapagtanong na rin ako sa mga auto service dito, which is pupuntahan natin ngayon. Today yung service niya. Silicone oil para doon sa ano ng aircon. Sinabi ko sa mga mekaniko doon, alam agad nila yung sinasabi ko. So, yun yung gagawin natin today. Papa-service natin. And then, marami pa tayong ibang activities today kasi in 2 days aalis na ulit kami ng Pilipinas kasama si Pins and Pixar. So family trip naman namin, vacation. Again, few weeks ago, itong start ng May, nag-personal trip tayo sa Singapore. Check nyo na lang yung vlog ko, meron akong vlog for Singapore. Kasi kasuyin na muna natin to. Dito tayo magpapa-service, Arman Works. Okay, may natanungan na tayo. Parada daw natin mas malapit. Alam na nila naalala nila tayo yung nagtanong tayo last week sa kanila. Oras na para pick upin natin yung kotse. Nag-message na sa atin. Tapos na yung pag-service nila. So tayo, ito, pupuntahan na natin. Umuwi rin kasi ako ng bahay para mag-lunch break. So doon na tayo kumain sa bahay para hindi na tayo gumastos sa labas. So ito ang sitwasyon ngayon dito, super init. So pag naglalakad ako, lagi kong inuugali na sinasalubong ko yung doon ako sa pasalubong na flow ng traffic. Hindi ako yung sa same side na direction ko kasi pag may driver na alanganin, baka mahagip ako, hindi ko makita. At least pag ganito, meron akong pagkakataon umilag or ayun, makaiwas, ganon. So tulad niya, nakikita ko ahead yung mga coaching pasalubong, di ba? Hindi tulad kasi pag nandun ka sa kabilang side, maglalakad ka, hindi mo nakikita or nakakapagod, lingon ka ng lingon. Yan, katulad yan, nakikita mo. Pero pag nandun ka sa kabilang side, ang hirap. Pwedeng mahagip ka, hindi mo alam, magugulat ka na lang. Baka pag mulat mo na, sa ospital ka na or nakaratay ka na sa sahig, di ba? So anyway, malapit na tayo. Diyan na sa may gas station. Ito, almost ready na kami sa aming trip. Trip to Secret muna. I-reveal ko na lang yan sa susunod na vlog. Yan, pagpapunta na kaming airport or nasa airport na kami. So, fina-finalize na lang namin yung mga dadalhin. Almost, na siguro to, 90% done. So, yung 10% na lang yung mga last minute pahabol. So, today is Monday, Wednesday yung alis namin. So, mapopost ko na tong vlog to siguro bukas na or sa makalawa. So, ayun. See you sa susunod na country. Wait, inaayos pa namin ang aming e-travel.